nyo lang to sa YouTube, lalabas na po yan. Ganda nga naman, di ba? Kapag ngipin ng kalaban na. Oh. General cleaning. Tapos yung tile setter natin dito. Napili nila rito screen door. Full screen, ito na nga pala. Pinag-usapan namin lahat. Ang dapat lagyan tong ilalim. Writingan niya ako. Dito. Okay. Yeah, wala. Nandito yung basic niya eh. Tapos ikakabit pa yung mga door. Yan na ikabit na rin. Riser dito. Bali bukas, ito naman yung makikita natin. O, kompleto. Mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw nga po pala ng Miyerkules ngayon, June 17. Ayan na, for today's video mga karos, project update pa rin tayo rito sa Aluminum Space 3 project. Ayan, bali pupunta yung mga aluminum installer dito para ikabit po yung screen door. So meron dun sa harapan ng bahay at saka sa may corner area ng extension na ginawa natin. At saka meron din po sliding door para sa TNB. Tapos kukumplitohin na rin po yung para po dun sa kitchen cabinet. Ayan, pupunta rin po tayo ng Anyana Bel Air West project ngayon mga karos. Magbibigay din tayo ng update doon. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami. Another day and another house improvement po para ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Start na tayo mga karos gamit tong si Kolong-Kolong. Kanina nga pala na naghatid ako sa school kasi yung mga estudyante namin ngayon may pasok na. Yan, bumili ako ng isang karagdagan ng adhesive cement. Yan. Nasa ano na to mga karos, nasa 300 plus mahigit na rin. Yung nag-uumpisa akong mangontrata nasa 200 plus lang, pero ang laki na ng pinagbago ngayon ng presyo ng materyales. 300 plus mahigit na. Nandito tayo sa bahay ng isa sa mga naging client natin noon. Tapos ito yung bahay na halos inanay po yung pinakailalim po ng cabinet na gawa sa plywood. So ito yung mga retaso niya. Yan, kukunin ko na at kukolektahin ko na. Para pagka dumating po sila rito, wala na masyadong kalat. Yung responsibility po natin na lahat ng construction materials ay may pull out natin kada gawa. Pero conforme yan sa napagkasunduan, diba? Meron kasing mga client na halos lahat ng binabaklas sa kanilang bahay or mga retaso, inihingi. Siguro meron silang probinsya, iniipon lang nila tapos pinadadala doon. Malaking bagay din po kasi yung mga ganito. Malaking bagay din yan. Pero tayo, ipo-pull out natin para pagdating nila wala nang kalat. Ayan, okay na po. Yan, malapit na pong dumating yung may-ari ng bahay nito. Yan na. Kaya minababuti natin na pag dumating sila, yan, wala na masyadong kalat. Tara. Mga karos, nandito na tayo sa Aluminum Space 3. So ayan lang ba? Yan lang yung mapapakinabangan natin dito. Ayan, dalawa. Yan dalawa na yan. Yung mga natanggal ko dun sa pinanggalingan kong bahay, ito lang yung kukunin namin. Yung iba dinala ko na sa bodega. Yan na. Good morning. Ay si pare Good morning pare. Morning. Ano ba agenda natin ngayon pare? Dito natin kakabit na to. Ayun na. Mga screen. Kamusta yung electric pa natin? Pag natapos to, Abangan nyo, malapit na. Nagpabunot din ako ng ipin Talaga. Yan si pare, number 1 na viewer natin yan. Lagi nanonood, araw-araw. Ayan, maraming salamat sa suporta ni pare. Bakit binigyan mo pa? Binigyan mo kasi dito ng 5,000. Balita ko yung paggamot. Punta yung pakatindi. Napaka-mahal naman pare, 5,000. Generic lang yan pare. Generic pa lang. Oo, generic lang. Ito, bali, nandito nga pala yung installer natin. Ayan, pinapakabit ni client owner sa amin sa poste itong house number. Yung house number niya ba gawa sa stainless or aluminum? Stainless. Ay, stainless steel. Ayan. Tapos ito naman is yung house number. Ayan. Hindi ako sigurado pero parang galing to sa Laser Cut PH. Ayan, sila client owner na po yung nagbigay sa amin.
Kadalasan po sa mga nagiging project namin, sa akin na pinagkakaubayan ni client owner yung order nito sa supplier. Sa mga ano po, sa mga naghahanap ng house number, gusto nyo ng quality at saka masusunod yung design nyo, laser cut PH, ito po. Ayan. Ito yung deco stone natin, oh. Ganda, di ba? So para malaman nyo kung anong ginamit namin dito, balikan nyo yung vlog namin kahapon. Ito, search nyo lang to sa YouTube, lalabas na po yan. Ganda nga naman, di ba? Yung simpleng deco stone na walang kulay, walang buhay, yung napahira namin ng materyales na yon, ito yung resulta. Ito na pala yung ano natin, no? Ito na yung sliding door. Gamit po yung aluminum composite board. Yan, aluminum yung framing. Ito yung refrigerator, inunbox na nila. Toshiba. Toshiba, magkano kaya ang halaga nito? Hulaan ko, mga na siguro around 70 to 80. Hindi ako nagkakamali. Kasamang ipakakapulas. Electric one mo eh. Paano kung taga Mindanao nga yung nanalo? Ipapa-deliver mo to. Kuha nila dito. Baka sabihin, tirahin mo na lang. Ito si Kuya. Kamusta Kuya? Nagtrabaho ka kagad? Ano, wala na sakit. Ano na to? Lifetime na yan talaga, ano? Hirap talaga pag ngipin ng kalaban, ha? Oo. Yun, di malaking kaginawaan. Ika nga para ka daw nabunutan ng tinik, no? Sa lalamunan, sabi. So ito Kuya, ano bang gagawin dito? Bakit? Retouch muna. Hindi makikita ito eh, mandang dito ibabaw. Yung pinagbaklasan. Okay. So yung pinagbaklasan dito kasi mababago nga yung sukat niya, bahagyang iiksi yung cabinet dito sa ibabaw. So nagtaka nga rin kami talaga to. Mataas nga pala talaga tong refrigerator na to. Tingnan mo nga anak, Kuya, tingnan mo. Mas mataas pa sa'yo eh. Ayun oh. Ngayon lang, first time natin to, no? First time natin na sa ganitong project may ganyang kataas na taas. Oo. Ay, ayun. Okay naman pala yung sukat. Ito kasi, may ganito siya. Ito ang iniwasan pala. Ayun, kasi naka ano pa lang eh. Naka-karton kasi siya nung una. So, bali, 4 na tao yung gumagawa dito. 2 pintor. Yung isang installer natin. Makakasama na rin natin yan dito sa general cleaning. Tapos yung tile setter natin dito. Yun oh. Ayan na pala. Yung ano nga pala nito, doon na lang siya dadaan sa likod daw. Sa likod. Para hindi ka maabala rito. Ayan, ikakabit po kasi ng installer natin yun oh. Yung sa altar, sa taas. Ngayon may daanan naman po rito sa likod. Yan, laylayan na oh. Ginagawa natin to, no? Para talaga maganda yung tingnan, no? Yan. Kasi pagka pinabayaan natin yan na hindi natin pinipinturahan yung laylayan, hindi po siya kaya-ayating yan eh. Pero pagka may pintura yan, ang ganda tingnan yan. Para siyang may underlining. Parang ganito, ayan oh. Actually, wala pa nga ito eh. Hindi pa yata ito nalalagyan. Pero pag nalagyan niya, mas maganda. Door frame, gamit yung aluminum. Ito yung nasikaso nila. Ay, pre, siya nga pala. May screen door tayo, no? 2. Ikakabit na rin. Ikakabit na rin screen door. Ano ba napili nila rito screen door? Full screen. Ito na nga pala. Ayan na, full screen. Mas, ano nga pala to? Mas maganda talaga pag ganito, pare. No? May extension man kasi na. Oo. May extension naman na. Kapag nagluto daw. Oo. Ginagawa lang naman tong design na ganito kapag ka meron kang bubong sa harapan ng bahay. Kasi kung wala, yan, pasok na pasok ang ano, ang ulan. Mailbox. Kadalasan ang mailbox pinakakabit po dito sa ano, sa gate. Yan, may nakikita tayong ganyan mga disenyo. Pero syempre kami, hindi naman po kami basta-basta nagkakabit o nag-i-install lang. Ang ginagawa po namin, tinatanong namin yung may-ari. Maalala nyo, yung huling nagpunta rito si client owner, si Sir, umaga yon. Yan, tinanong na po namin lahat ng location,
sukat ng kortina, curtain rod, location ng altar. Yan, pinag-usapan namin lahat. Pati ito, yan, importante yan. Baka kasi basta-basta tayo nagkakabit, hindi pala yun, nabutasan na natin. Aray ko, di ba? Yan na. Anong madalas na nilalagay rito? Bill ng tubig. Tubig. Ano, Ano, ano pa? kuryente. Kuryente, baka meron pa. Pera. Wala pera. Hindi ba baliktad yan? Eh, paano yun? Baka baliktad, dito yata ihulog. Baliktad, baliktad. Oh, dito ihulog eh. So dapat yan nandito sa taas. Yan. Hindi na nga pala sa ganito, no? Pupuntahin na lang namin. Pa-kontra ka pare. Dito daw dito, sabi ni sir. Pag ganun daw yung sabi niya. Okay, okay. Kagaya nun. Mismong kliyente nagbigay ng instruction. Kuya, wala pa tayong clean out valve, no? Yung sa septic tank. Wala pa, sir. Tingnan mo nga kung meron, kung dapat lagyan tong ilalim. Pakitingnan niya ako. Wala pa. Ay, hindi na to kailangan kasi may catch basin. Faucet, ano? Sir. Joshua. Ano to? Ano sabi mo? Set sa dalawa. Ano? Isang singan, double. Ah, hindi faucet kailangan mo. Angle valve. Hindi, meron nang bambili yan. Ano? Bilig. Bidet. Paki-double check nga, alam ko meron eh. Sila ma'am talaga bumili niyan, sila sir. Ano dyan, Meron. Ibitay. Yung wala tayong mga Yung valve. Valve, okay. O kasi inisa-isa lang namin to eh. Nang binili namin eh. Hindi pa namin dinamay yan eh. So ito double at saka single. Ito. Yan, kompleto na yan. Tapos ito nga pala may catch basin tayo rito, no? Pakitingnan nga nito. Ano yan? Di ba gamit eh? Baka meron para mabila na natin. Dalawa yun nandyan. Isa. O, isa. Ayun, yung lahat ng drain meron na tayo eh. Bali dalawa kailangan natin, no? Tsaka dito. Ano Okay. ba kung wala? Yeah, wala. Nandito yung basin niya eh. Dito na natin nilagay. Ayun. Okay na. So, sa ano po, sa punch list kapag halos natapos na, yan, ikot tayo. So, kasama na po dyan yung mga leak test. Yan, leak test ng ating mga faucet area. Ay, nandun na nga pala yung ano. Nandun na nga pala yung adhesive mo. Nandun sa kulong-kulong, dala ko. Yan, nagpa-additional siya ng adhesive para rito. So, ngayong araw, makikita natin yung kompleto nito. Yan, staircase. Yan na. Sa ideal namin, pag ginagawa namin to, pag yung installer na pinapwesto natin dito, umabot din po to ng 3 to 4 days yung kasama to. So sa pag-prepare pa lang po nito, kasama tong sidings, medyo matagal talaga. Pero kita nyo naman yung resulta, diba? Yan, pulido. Maganda yung alignment. Yan, ngayong araw, yung makukompleto natin to. Yung ginamit po rito sa step and risers, yan na rin, yung gagamitin dito. Yan, bibili tayo ng angle valve para doon sa supply hose. Yan, para rito. Yung accessories naman nito, nabili na ni client owner noon pa. Tapos bibili tayo ng dalawang clean out valve para rito po sa catch basin. Yung catch basin dito at saka sa clean out ng outlet dito sa septic tank. Ayan. Doon ka na lang dadaan sa likod, no? May hagdanan naman tayo. Sige, okay. Bali, dito tayo nakatutok sa project na to ngayong araw po. Ngayong araw na Miyerkules. Tapos mamaya, pupunta tayo ng Anyana Bel Air West para makapagbigay ng update doon. So, babalik po tayo rito sa mga nagawa mamaya. Yan. Tara. Bago pala ako umalis, yan nakakaiya kasi kay pare. Yan si pare kasi galante yan. Yan, lagi na lang po siya yung nagpapamerienda, pero hindi naman laging gano'n kasi syempre nagne-negosyo rin po to. Namumuhunan lang din. Yan, iwan tayo. Pare, pang merienda natin. O kasi lagi na lang ikaw eh. Baka mapagastos ka na naman ng 1.5 ngayong araw. Ayan na.
Bahala ka na kung gusto mong dagdagan. Bahala ka na. Ikaw na bahala. Ayan. Yan, pag last day ni pare rito, talagang nag-ano yan, papamerienda yan. Bali mga karo, shoutout nga pala kay Sir Paul Andrew Beron. Yan, birthday niya ngayong June 18. Ayan, kasi nalilito ako kasi June 17 ko to vlog, pero pag napanood nyo to, June 18. Ayan. Happy birthday Sir Paul Andrew Beron. God bless, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, God bless po. More birthdays to come. Bali nabili na natin yung sa angle bulb para supply ng tubig. So ito po yun. Yun nga lang yung parang tinutukoy namin kanina sa vlog, yung tungkol sa clean out valve ng septic tank at saka catch basin. Sa online kasi namin nabibili yun. So hindi available sa My Homes. So ito lang yung purchase natin ngayong umaga. Tara. Dediretso pala tayo ng Anyana Bel Air West project ngayon. Bili tayo ng tinapay. Pamerienda lang doon sa tropa. Ayun oh. Yun. Ubi, chocolate, cheese. Ayan, dalawa pa. Tinapay. Merienda ngayong umaga. Bali aabot na rin po ito ng hapon. Yan, times 2 ko yung bilang ng tinapay. Malalaki rin po yan. Hindi naman natin sagot yung pananghalian at merienda nila, pero meron tayong pakonsuelo syempre. Ayan na. Kapag paminsan-minsan sagot natin yung kanilang pagkain, paminsan-minsan sagot din yung merienda. Ayan na. Lalo na kapag maganda yung mga natatapos na gawa, mas mabilis pa sa accomplishment, syempre meron tayong pa-blessing. Yan. Bali ano sila ngayon? Tubig. Yan, nag-iiwas na sila sa mga ngayon, energy drink tsaka soft drinks. Yan yung iba sa kanila, minsan sumasakit yung balakang eh. Yan, hindi naman tayo nagkukulang sa mga payo, pero hindi naman natin sila mapipigilan kung ano yung gusto nila. Pinaiiwasan ko sa kanila yung mga energy drink at saka yung mga instant noodles. Gawa ng sabi ko masama sa kalusugan. Dito na tayo sa Anyana. Magandang araw nga pala kila client owner. Aba, mukhang nagme-merienda na yung tropa. Pero sakto lang naman ako, mag-alas 10. Oh, nagdala ako ng merienda. O, pwedeng paabutin nyo hanggang hapon dahil nagme-merienda na kayo. Sana magustuhan nyo. Tawagin nyo sila. Dito tayo. Okay, boy. Dali, dito tayo. May ano rito, mga ngata. Hindi ba mas mukhang mataas to? Bakod natin dito. Parang 2 metro lang tayo rito. Dito ba tayo kukuha ng minsan sa ano, sir? Saan ba kayo kumuha? Para ba mataas? Sukatin nyo, 2 metro. Para Kumuha ng elevation sa ano dating garahe. yung dating garahe. Dito. Sa ano? Oh, yan ang ano natin. Yun, tama yun. Pero ito, mukhang mataas to. Yan. Ito kasi, hindi ko pa nakikita kahapon. Pero madali lang naman yan. Madaling ayusin yung mga ganyan. May tinapay kuya. Yan. Dumating yung materyales? Dumating? Sige, merienda muna kayo. Ito na nga po pala, bali 210 cm yan simula rito. So dito tayo kumukuha ng sukat, elevation. Yan na, 2 metro. Yan para po dun. Tapos ito, dahil magkakaroon po siya ng concrete canopy dito sa may service entrance, yan, kailangan pa namin mag-asintada rito. So 60 yung susundin natin dito. Tapos yung magiging sukat nito is 60 by 120 yung sa ibabaw. Pag kami gumagawa nito, meron siyang pinaka groove, yung ganito, drip mold. So maglalagay kami ng drip mold dito sa ibabaw, nakatiles siyang kapag natapos. 2 metro, 2 meters.
Parang sumobra lang siya ata to ng 5 to 10 cm. Yung mga kagaya po namin na lagi na pong ginagawa tong ganitong trabaho, mabilis na po sa amin makita kung may mali. Kahit na hindi pa sinusukatan, nalalaman na po agad namin sa mata lang. Pero syempre, kailangan i-double check para hindi naman puro tayo haka-haka lang. Yan, pinaumpisa na rin natin to. Mga nagawa kahapon, ayan, naka-insulation na. Sa nagtatanong, yung isang bagay pa na pwedeng ilagay rito is a fiber cement board. So siya nga pala dito, hindi na kami naglagay kasi bibigat na siya ng husto. Yan, bibigat na ng husto kasi masyadong mahaba na po ito eh. Yan, okay na po yung foam insulation kasi mataas naman po siya. Nasa 3 metro po yan eh. Medyo mataas. Pero pag nilagyan natin na ceiling to, medyo bababa na yan dahil ito yung sinusundan natin. Yan o, yung ilalim po ng downspout. Yan po yung sinusundan natin kaya medyo bababa na siya. Hindi rin naman maganda yung ceiling mo sobrang dikit na sa yero or do sa bubong. Kailangan may gap. So minimum gap nga is 1 feet or 30 cm. Yan sana. Pero sa mga malalaking bahay mas mas kailangan pa ng airflow. Kaya inaabot pa ng mga 60 cm, mga gano'n, 1 metro. Pwede rin. Okay. Ayan na. So wala pang flashing. Hindi pa tayo nakapag-flashing. Susunod na lang natin. Tapos dito, yung demolition ng ceiling, pinaumpisa na natin. Makikita nyo lang po. Makikita nyo rito, medyo malalayo yung gap ng metal paring. So, maganda rin yung naging decision ni client na pa-demolish na para maano natin, mas mapatibay natin. Tapos kita nyo rito, wala siyang insulation. So maglalagay kami ng insulation. So tingnan natin, obserbahan natin kung kakasya to. Bali 2 rolyo yung binili natin ito. Tingnan natin kung magkakasya na. Yung iba nagamit na po sa baba. Pati ito, baklas din po to. Baguhin po lahat. Ayun, wala siyang wala siyang rito, insulation. So lalagyan natin siya insulation. Tapos dito maglalagay tayo ng air vents. Ayun, para may singawan. Actually may air vents na yan eh. Ayun, hanggang dulo. So maglalagay na lang po tayo ng mas magandang air vents para mas nakakasingaw yung init. So ayan, kagaya nito. Yung gap nito nasa 1 metro. Yan, malalim, no? Hindi masyadong dikit. Dito kasi hindi na po natin pwedeng gawin yung gawa ng yung extension. May minimum height na required lang yan. Kaya hindi na po natin yan pwedeng taasan pa. Ito yung mga materialis na dumating kahapon dito. Ayan, metal paring. Tsaka yan, tawag dito, carrying channel. Tapos may mga yan, may mga rivets na dumating. Tsaka slim nail. Yan yung mga dumating na materialis dito. Yan, ito na po yung ginagawa. Bali, ang gagawin po namin dito after po ng ceiling framing, after ng ceiling framing nya, saka natin palalagyan po ng mga electrical wirings. Yan. So meron naman yun sa sa aircon. Yan, meron na pong naka-locate dito. Tapos ang dadagdag na lang tayo sa mga pailaw. Break time muna. Tapos na kayo mag-break, kuya? Itinapay dun. Alin po? Yung na ilaw, wala. Saan po? Kisame. Okay na tayo rito. Tapos nag-meeting na rin kami tungkol dun sa kisame. Hindi naman babaguhin yung ceiling framing niya. Yung latag kasi ng mga PVC panel, mga pahalang. Yan, papunta rito. Yan, pahalang siya. May buhos na pala tong isang poste. Tapos ito, isusunod na lang kapag natapos yung asintada. Naka-interlock ba? Ayun, naka-interlock. Yan, para matibay. Yan. Bago nga pala tayo malis, double check natin to. 10 cm 15 ang tinaas. Mabilis lang kay Kuya Richard yan. 15, -15 doon sa kabila habang hindi pa napapalitadahan to. Tingnan na rin natin.
Parang ito na nga yata sana yun eh, yung ending eh, di ba? Tingnan mo dyan. Okay. Oh. Yan naman 5C, parang 5 cm. Oh, ganyan. Yan. Kakaroon tayo ng adjustment kabila. Habang habang ganito pa, mas maganda ayusin na. Siya nga pala ito. Kung bakit hindi ito nakasagad dito, dahil hindi na natin property line to. Yan, kaya ganyan po siya. Hanggang dito lang po tayo. Sa kapitbahay na po to. Yan, kaya may siwang po siya na ganyan. Okay na po tayo rito. Ang nakaligtaan ko lang magdala po ng aluminum ladder. Yung mga pintor natin, may kanya-kanya pong aluminum ladder yon. Siyempre kailangan naaabot nila yung kisame, yung mga dugtungan. Yan, kaya kailangan medyo mataas. Pero yung electrician natin, dapat meron din. So yun, nakalimutan ko magdala. Sa susunod na punta ko, hindi pa naman kailangan talaga. So ito, magpapasok tayo ng buhangin pala rito. Ang mangyayari rito, pwede naman po magpa-deliver ng buhangin na nandito na nasakop natin to. Pero dapat pag punta rito, agarang isasako natin at agarang ililipat at agarang po lilinisin yung kalsada. So wag nang patatagalin. Pero pwede po yung ganun dito. Wag lang po pababayaan na nandito yung buhangin. Kasi syempre obstruction yun. Yung mga dumadaan dito. Tapos 40 bag muna ng adhesive cement. Yan, para may stock na tayo rito. Sayang kasi yung gate pass natin kung buhangin lang yung pinapapasok natin. So yan, yun lang yung update dito. Tapos nakapag-meeting na rin kami ng tropa. Yun nga, may adjustment sa pader na yun. At saka dito, kabilaan. Yan. Doon, ikaw na bahala. Mamaya, pagkano na lang, break time. Yan na. Sige. Ay, bakal pala. Di ba kailangan bakal? Marami pa dyan. O, sige. Kabelya, meron pa. Kasya pa yan. O, sige. Alalay na lang. Nakabalik na kagad tayo rito. Ayan, nadagdagan sila rito. Ay, si pare, oh. Ay, thank you po. Thank you. Yung update, dalawang screen door nakakabit na rito. Yan, sa bayan na to. Yung nag-grinder dito sa labas, sa loob, meron din. Ayan na. Dalawang screen door nakakabit na. Yung adjustment ng kitchen cabinet dito sa overhead ng refrigerator, okay na rin. Ayan, okay na rin po to. Sliding door, ayun, pinakabit na. Bali yung lock and handle na lang po ini-install. Yan. Ayun, yan tayo. So, hanggang dito na. Install na yan. Bali, puro riser na lang. Yun na lang yun doon. Yung tinutukoy natin doon. Baka may mga konting kailangan pa tayo rito. Yung pa lang yung nabili ko. Hindi pa namin na double check yung supply natin dito sa stock na mga materials dito sa loob. Pero may listahan naman po tayo. Pagka mga ganito kasi, isa-isa lang po muna natin. Baka mamaya madoble ng bili. Pare, baka manakaw yan. Shoutout nga pala, pinapakintab ko na ma'am, yung Mailbox. ang mailbox. Kasama ba to sa lalagyan natin ng sealant, pare? Oo. Ibabaw. Para di Tsaka rito na. Para hindi mapasukan ng tubig. Yan. So ito, pag maya-maya magtatanghali na. Yan, mag-update ulit tayo rito mamayang hapon sa mga nagawa at natapos. Dito sa slab natin, may mga paint retouching pa ako rito at saka rito. Tapos yung pinaka-slab ng extension, papipinturahan pa natin ng Flexiban. Yan, para pag turn over natin, bagong-bago at malinis. Bali mga karos, pabalik na tayo ng Lumina Homes Phase 3. Ayan, labasan na po ng mga estudyante. Bali 4:30 ng hapon. Tumawag na lang po ako sa site na sabi ko pakiiwan na lang ng susi, baka hindi po natin nabutan yung tropa. Pag ganitong oras po kasi, sobrang traffic na po rito. Ayan, paglabasan na ng mga estudyante. Ayan, shoutout muna kay Ma'am si Sara Mercurio.
Yan, binabati ko rin po siya ng happy birthday ngayong araw. Ayan, happy birthday ma'am. God bless and more birthdays to come pa. Yan, mabuhay po kayo hanggat gusto niyo. Bali pangalawa na yan na nagpabati ngayong araw. Bali pag napanood nila to, June 18, yun po yata mismo yung birthday nila. Yan, sakto lang pag-upload natin. Traffic na. Nakakabili pa ba tayo ng pagkain ng isda? Order na lang tayo. Nakalimutan namin bumili ng isda para dun sa aquarium. Pagkain pala ng isda para sa aquarium. Tingnan natin kung may aabutan pa tayo dun sa Phase 3 Lumina Homes. 4:32. Ayan mga karaw, sumabot tayo. Sakto. Yan, sa shortcut tayo dumaan, matraffic pa rin kasi masikip ang daan doon dahil sa mga estudyanteng lumabas. Yan, makakapag-update pa tayo. Pero yung tropa kahit umuwi na, kukunin na lang natin yung susi. Umabot. Sobrang traffic Ayan. So, update na din. Yun yung house number sa poste. Tapos yung mailbox dito. Babalik pa ba sila, kuya? Sa mga sealant. Lang siya sa ano, Okay. sa silicone. So dito, ito yung mga cutting ng poste pag tumingin ka rito. Hindi yung poste ng ng mga bubong. At saka ito kuya? Final na lang. So retouching na. Pasok na rin tayo rito. Bali ito, yung lilinisin tsaka pipinturahan pa yung drainage. Tapos ikakabit pa yung mga floor drain. Tapos ito, in-order na po natin to sa online. Kailangan natin ng dalawa nito. Clean out valve. Tapos magkakabit po pala ang update sa Korean blinds sa Friday pa. So Miyerkules ngayon, sa Friday, yun ang update. Yan na. So screen door nga pala nakakabit na. Yan na. Nakakabit na po yan. Pati yung sa corner area. Bali ito naman po ang area para sa refrigerator. Okay na to. Tapos yung cornisa, ayan, okay na, natapos na. Tapos na tayo rito. Sliding door, yan na, ikabit na rin. Ayan na. Kulay black. Ayan na. So ito yung update. Ayan yung sa kusina kitchen cabinet, kompleto na. Bali babalik na lang po yung installer po ng glass and aluminum para sa mga retouching nila. Tsaka sa alignment. Tapos ito, lalagyan na lang po ng curtain to. Okay na yung curtain rod, nakabit na pati rito. Yan. Hanggang ngayon hindi pa ako umaakit sa taas. Yan, ngayon lang po natapos yung installation ng tiles dito sa step and risers. Ayan, okay na. Yan, meron na rin po yung riser dito. Bali bukas, ito naman yung makikita natin. Kompleto na yan. Tapos ayun, naikabit na rin po pala yung doon, altar. Yan, bukas makikita natin yan. Kaya hindi pa ako makakadaan dito. Hindi pa pwede to, Nasa ilalim yung 6 mo. Yun doon. Okay lang, mas maganda nga para mas madaling maabot. Hindi pa pwede to, wag na muna. Saka na natin makikita po yung doon. So yun dito. Tapos babalik na yung mga yung ibang pintor para rito. Okay. Diba, pagpatin lang muna natin sa tapos naman na yung slab. Okay, sige. Yung slab tsaka yung buong. Yan, sana may hindi ko may papakita. Hindi pa pwedeng akitan to Yan. Bali hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng Miyerkules. Nakita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Pinturado na daw pala yung nito, yung bubong, tapos yung slab pinturado na rin. So see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Yan, ito paalam po muna. Tara.